Simpleng buhay lang mayroon ang pamilya Awasti. Pagkatapos mag-almusal ang padre de pamilya na si Nan Kishore, ay papasok na ito sa trabaho, habang may iwan ang kanya asawang si Maya para asikasuhin naman ang kanyang dalawang anak. Ang panganay na si Johan, palaging nagtatap sa kanilang klase at aktibo sa pagsali sa mga sports activities, kasali siya sa gaganaping Interstate Tennis Championship. Samantalang ang pangalawa nilang anak na 8 years old, si Ishan, grade 3 student, hindi makikita ang interes sa pag-eeskwela, likas na mapaglaro ang kanyang isipan sa kung ano-anong bagay. Kailangan ng kanyang ina na ibuhos ang pag-aasikaso dito para hindi ito malate sa eskwela. Kung sa ibang bata, excited sila at na-enjoy nila ang pagpasok ng eskwela, pero para kay Ishan, ito ang lugar na ibig niyang iwasan. Lalo na kapag dumating na ang kanyang guro at pabasahin na siya nito ng libro. Sa edad na iyon ni Ishan ay hindi pa siya marunong magbasa at sumulat. Sinasabi ni Ishan na ang nababasa niya ay mga sumasayaw na letra. Napapatawa na lamang ang kanyang mga kaklase. Sa buong klase, si Ishan ang may pinakamababang marka, kahit sumigaw ang guro. Hindi pa rin maayos na nakakabasa ng mga salita si Ishan. Iniisip ng mga guro na matigas ang ulo at tamad mag-aral si Ishan, kaya naman palagi din siyang napapalabas ng classroom hanggang matapos ang klase, dahil para sa mga guro, nakakagulo lamang si Ishan at nasasayang ang oras ng ibang mga estudyante. Noong araw na yon, tinaakot si Ishan ng kanyang mga kaklase dahil sa hindi siya nakagawang assignment sa kanilang math subject, kaya bitbit ang kanyang bag lumabas siya ng eskwelahan. Gumala siya kung saan-saan. Inubos niya ang buong maghapon sa pagmasid-masid sa kapaligiran. Nang mapagod, bumalik siya at natulog sa school bus hanggang mag-uwian na. Sa kanilang bahay, doon bumabawi si Ishan. Nagagawa niya ang mga ibig niya lalo na ang pagpipinta. Naroon din ang tangi niyang kaibigan at umuunawa sa kanya ang kanyang kuya Johan. Malimit ding napapaaway si Ishan sa mga bumubuli sa kanya. Kaya kapag nalalaman ito ng kanyang ama, napapagalitan siya nito. Binihisan ni Maya si Ishan, pinagsabihan itong huwag nang maglalaro sa labas ng bahay para makaiwas ito sa pang-aaway ng ibang bata. Nakikita din ni Maya na wala talagang interes si Ishan sa pag-aaral, dahil kahit paulit-ulit niya itong tinuturuan ay hindi ito makasulat ng tama at mali-mali ang spelling. Hindi rin nila matapos ang pagtuturo dahil palagi itong umiiwas. Sa pagtulog, sinabi ni Ishan kay Johan ang ginawa niyang pag-skip sa kanilang math subject. Pinakiusapan niya ito na gawan siya ng excuse letter at hindi ang kanilang magulang dahil siguradong papagalitan na naman siya. Naawa naman sa kapatid si Johan kaya ginawan din niya ito ng excuse letter. Kinabukasan, naniwala naman ang kanyang guro sa excuse letter dala nito. Tiningnan pa ng guro kung maayos na ang pakiramdam ni Ishan. Kaya laking tuwa ni Ishan dahil hindi na siya sinita sa kanyang assignment at pag-absent. Subalit ng araw na yun, nagbigay ng surprise test ang kanilang guro at nang tingnan ni Ishan ang test paper. Hindi alam nito kung paano niya isosolve ang given problems hanggang maisip na lamang niya na ang planetang number 3 ay nakipaglaban sa planetang number 9, nagwagi ang number 3, kaya number 3 ang kanyang isinagot. At yun ang naging paraan niya para sagutin ang lahat na nasa test paper. Nang matapos, nagtanong ang kanyang kaklase kung nakasagot ba siya. Sinabi ni Ishan na napakadali lang sagutin ang mga test. Ang sumunod na araw, habang nagbabasa ng magazine si Nan Kishore, aksidenteng nakita niya ang excuse letter ni Ishan. Dito na diskubre nilang tumakas sa klase si Ishan at gumala ng mag-isa sa syudad. Pinagalitan nila ito at tinanong kung sino ang gumawa ng kanyang excuse letter, pero hindi nagsalita si Ishan. Ayaw niyang pag-alitan din ang kanyang kuya Johan. Hanggang ipatawag na ng principal ang mga magulang ni Ishan, nabigla sila nang malaman nila ang mga pinaggagawa nito. Bukod sa bagsak ito sa mga test, ay wala itong improvement sa kanyang pag-aaral. Sinabi ng principal na ikalawang beses na ni Ishan na nasa grade 3, kaya baka sa susunod na taon babalik ulit siya sa grade 3. Ipinayo rin ng principal na paaralin na lang si Ishan sa paaralan na may kakulangan sa pag-iisip. Hindi naman sumang-ayon sa principal ang ama ni Ishan dahil naniniwala siya na hindi retarded ang kanyang anak kundi tamad lang itong mag-aral, at para mawala ang katamaran nito, nagpasya silang i-transfer ito sa boarding school, isang paaralang mas mahigpit ang patakaran at malayo sa mga magulang. Nang marinig ito ni Ishan, nagmakaawa ito sa kanyang ama at inanawag siyang i-transfer sa boarding school. Naaawa naman si Johan sa kanyang kapatid subalit alam niyang para rin sa kabutihan ni Ishan ang pasya ng kanilang mga magulang.
Dinala ni Maya si Ishan. Ito ay para hindi matuloy ang pagdala kay Ishan sa boarding school, pero sa pagmamadali ni Maya, napahiwalay si Ishan sa kanya, at huli na ang lahat dahil nagsimula ng tumakbo ang tren hanggang maiwanan na nito si Ishan. Sumigaw ng sumigaw si Ishan, ginising siya ni Maya, kahit sa panaginip, sinusundan pa rin ng takot si Ishan na mawalay sa kanyang ina. Umiiyak na nakiusap si Ishan na wag siyang dalhin sa malayo, ibig pa rin niyang sa kanilang bahay pa rin siya uuwi. Nangako siyang mag-aaral siyang mabuti. Subalit wala nang magagawa pa si Maya, hindi niya saklaw ang desisyon ng kanyang asawa, kaya niyakap na lamang niya ang kanyang anak. Dumating ang araw na kinatatakutan ni Ishan, inihatid na siya sa boarding school ng kanyang pamilya. Nakita ni Ishan na makakasama niya sa isang kwarto ang ibang bata, at isang beses lang sa isang buwan niya makikita ang kanyang pamilya. Binalaan din siya ng school warden na bawal ang matigas ang ulo sa paaralang iyon. Kailangan din niyang matuto na magising ng maaga at asikasuhin ang kanyang sarili. Sa pag-alis nila, hindi nila magawang tingnan si Ishan. Nadurog ang puso ni Maya na iwan niya ang kanyang bunsong anak sa isang lugar na mag-isa na lamang siyang mamumuhay. Sobrang awa naman ang nararamdaman ni Johan. Alam niyang mahihirapang mag-isa ang kanyang kapatid, dahil wala na silang gagabay kay Ishan. At nang umalis na ang sasakyan, hindi makapaniwala si Ishan na iiwan siya ng kanyang pamilya. Hindi siya makapaniwala na hindi na niya makikita ang kanyang ama, ang kanyang ina, at ang kanyang kuya. Lumipas ang oras na natiling nakatayo si Ishan, umaasa siyang babalikan pa siya ng kanyang ina. Subalit inabot na ng gabi, kaya pinapasok na siya ng school warden. Mabigat ang paa ni Ishan na humakbang. Hindi niya alam kung paano siya mabubuhay na wala ang kanyang pamilya. Sa loob, nanatili lamang siyang nakaupo at tumutulo ang luha. Hindi rin niya ginalaw ang kanyang pagkain. Hindi makatulog si Ishan at doon siya sa banyo umiyak ng umiyak. Tinatawag pa rin niya ang kanyang ina. Sa pagsimula ng araw, nahirapan si Ishan sa pag-asikaso ng kanyang sarili. Sa una niyang klase, pinaupo siya ng kanilang guro na si Mr. Tuwari sa katabi ni Rajan, ang pinakamatalino sa buong klase. At gaya ng dati, napapagtawanan siya dahil sa hindi siya makapagpaliwanag ng maayos sa kanyang sagot. Sinamahan si Ishan ni Rajan sa susunod nilang art subject. Subalit dahil sa hindi nakasagot ng tama si Ishan, napag-alitan siya ng kanilang art teacher. Tahimik na bumalik sa upuan si Ishan. Dahil sa hindi din sanay si Ishan sa ibang activity ng eskwelahan, hindi nagiging maayos ang kanyang paggalaw, kaya palagi siyang hinihiwalay sa ibang estudyante. Samantala, inayos ni Maya ang gamit ni Ishan. Nakita niya dito ang flipbook na may punong-puno ng drawing ni Ishan. Makikita sa drawing ni Ishan na dahan-dahan siyang nahihiwalay sa kanyang pamilya. Napaiyak ng lubos si Maya. Sa pagdaan ng mga araw, wala na siyang ibang iniisip kundi ang makauwi na at makita ang kanyang pamilya. Wala ring pagbabago sa kanyang pag-aaral, wala ring tutulong para sagutin ang kanyang mga assignments. Hindi gaya noon, na inaasikaso siya ng kanyang ina at kanyang kuya Johan. Kaya pakiramdam ni Ishan wala nang nagmamahal sa kanya. Dumating ang katapusan ng buwan. Dumalaw ang pamilya ni Ishan pero nagkulong ito sa kwarto at umiyak. Nang lumabas, nagtatakbo ito paikot-ikot sa basketball court, at nang mapagod, kinausap siya ng kanyang kuya Johan. Isinama nila si Ishan sa hotel. Binigyan siya ni Johan ng mga gamit sa pagpainting, pero wala pa ring imik si Ishan. Kinabukasan, nakita niyang naglalaro ang kanyang ama at si Johan ng tennis. Naramdaman ni Ishan na mas mahal ng kanyang ama si Johan. Sa gabi, muling iniwan nila si Ishan. Hindi umiyak si Ishan pero mababanaag sa mukha nito ang daladalang kalungkutan. Ang sumunod na araw, kahit nakatingin sa malayo si Ishan, palaging iniisip nito na sana'y makauwi na siya sa kanila, at maibalik na ang dati niyang kinagis ng buhay. Dumating ang kanyang kaibigan na si Rajan. Ibinalita sa kanya na wala na yung dati nilang art teacher at may pumalit na temporary teacher. Nagulat ang mga bata sa pagpasok ng bagong nilang art teacher na si Ram. Naka-clown costume ito na kumakanta, na siya namang nagustuhan ng mga bata. Kaya maging ang mga bata ay napasayaw na rin kasama si Ram, maliban kay Ishan na nakatingin lang sa nangyayaring kasiyahan. Sa pagsimula ng kanilang klase, sinabi ni Ram sa mga bata na mag-drawing or mag-painting sila at ilabas nila ang kanilang pagiging malikhain. Habang nakapagsimula na ang lahat ng estudyante, napansin ni Ram si Ishan na hindi ginalaw ang kanyang papel at nanatiling walang imik. Inisip ni Ram na nag-iisip pa si Ishan ng gagawin, pero nang matapos na ang lahat, nakita niyang hindi pa rin nag-drawing si Ishan.
Nagtanong si Ram kung bakit hindi siya nag-drawing pero walang isinagot si Ishan. Tuwing matatapos ang klase ng hapon, pumupunta si Ishan sa tabi ng fish pond at doon namamalagi hanggang sa paglubog ng araw. At sa kanyang pagbalik tumawag ang kanyang ina. Sinabi nitong postponed ang pagdalaw nila dahil lalaro sa tennis championship si Johan, subalit hindi siya nagsalita at tumulo ang luha nito. Muli niyang naramdaman na wala siyang halaga sa kanila. Saka iniwan na lamang ni Ishan ang telepono. Kinabukasan, nadaanan ni Ram na nasa labas ng classroom si Ishan. Nang tanungin siya ni Ram, umiwas ito at hindi nagsalita. Kinausap ni Ram ang tanging kaibigan ni Ishan na si Rajan. Dito nalaman ni Ram na pilit na nag-aaral si Ishan, pero nahihirapan itong matutong magbasa at sumulat, kaya palagi itong napapagalitan ng mga guro. Tinatawag siyang tamad at hindi normal na bata. Nabahala si Ram dahil ramdam niya ang kalungkutan sa mga mata ni Ishan na dapat sanay katulad siya ng mga bata na naglalaro at masayang nag-aaral. Tiningnan ni Ram ang mga lumang notebooks ni Ishan. Nakita ni Ram hindi totoong tamad na estudyante si Ishan, marami din itong isinusulat sa kanyang mga notebooks. Napansin nito ang mga letra na minarkahang bilog ng mga guro dahil sa baliktad na pagkakasulat at mga maling spelling. Naisip ni Ram na maaaring ang mga baliktad na letrang iyon ang nagpapalito kay Ishan. Maliban sa pagtuturo ni Ram sa boarding school, tumutulong din ito sa isang eskwelahan para sa mga espesyal na mga bata. Kasama niya dito ang kanyang girlfriend na si Jab-in. Napansin ni Jab-in na may iniisip si Ram. Sinabi ni Ram na naaawa siya kay Ishan sa kalagayan nito sa boarding school, nababahala siya na baka hindi kayanin ni Ishan ang hirap na nararanasan nito. Samantala, ng araw na yun nasa tennis championship si Johan, mapapansing hindi maganda ang kondisyon ng paglalaro ni Johan, dahil sa iniisip din nito ang kalagayan ng kanyang kapatid sa boarding school. Nang matapos ang laro, natalo si Johan at hindi nasiyahan ang kanyang ama sa resulta. Hindi maalis sa isipan ni Ram si Ishan, kaya nagpasya siyang alamin niya ang punot dulo ng problema nito. Pumunta si Ram sa bahay ni Ishan, malugod naman siyang pinapasok ng mag-asawa. Nagulat si Ram sa nakita niyang mga drawing at painting sa kwarto ni Ishan, lalo siyang humanga sa pagdrawing ni Ishan sa flipbook kung saan makikita na nahihiwalay siya sa kanyang pamilya. Sinabi ni Nan Kishore na kaya sila nagpasyang transfer sa boarding school si Ishan, dahil sa pagiging matigas ang ulo nito at tamad mag-aral. Kinuha ni Ram ang isang kahon na may mga salitang Chinese na nakasulat, pinabasa ito kay Nan Kishore. Nagreklamo si Nan Kishore na hindi niya mababasa iyon dahil wala siyang alam sa mga letra ng Chinese. Sinabi ni Ram na ganyan din si Ishan, hindi niya mababasa ang isang salita dahil hindi niya maintindihan ang mga letra. Iyon ay dahil sa may sakit si Ishan na dyslexia. Isang uri ng sakit sa utak kung saan nahihirapan ang isang tao na tandaan ang mga letra o simbolo kaya hindi niya mabasa ang isang salita. Subalit hindi naapektuhan ng dyslexia ang buong katalinuhan ng isang tao. Normal pa rin itong tao. Doon lang sa aspeto ng pagbabasa ito nagkakaroon ng problema. Hindi totoong bobo si Ishan, bagkus isa itong bata na may angking talino na wala sa iba. Hindi lahat ng bata ay malawak ang imahinasyon. Katulad sa ginawang painting ni Ishan na dumaan ang mga sundalo sa ilalim ng lupa para malusutan ang mga kaaway. Sinabi ni Ram na hindi dapat dinala si Ishan sa boarding school dahil nahihirapan itong walang magulang na dumadamay. Ikinwento ni Ram ang nararanasang hirap ni Ishan dahil sa mag-isa nitong hinaharap ang problema, kaya nawalan na ito ng interes pang mangarap, nawalan na rin ito ng inspirasyon sa pagpipinta. Hindi nakumbinsi ni Ram si Nan Kishore. Sinabi ni Nan Kishore, hindi mabubuhay sa paintings lamang si Ishan, kundi kailangan itong matuto sa buhay para mapakain niya ang kanyang sarili pagdating ng araw. Nang bumalik si Ram, idinaan ito sa pagkwento ang pagpakilala sa mga taong hindi masyadong magaling noong bata pa sa pag-aaral, dahil nahihirapang magbasa at magsulat pero naging matagumpay dahil sa angking talento. Nagbigay siya ng mga halimbawa ng mga inventor, artista at mga kilalang tao. Nakarelate si Ishan sa pinag-uusapan, kaya nang magtanong si Ram kung sino ang nakaimbento ng bumbilya. Nagulat ang lahat dahil sumagot ng tama si Ishan na si Thomas Edison. Natuwa si Ram at Rajan, dahil yun ang unang pagkakataon na sumagot ng kusa si Ishan. Matapos ang klase, kinausap ni Ram si Ishan. Ikinwento ni Ram na noong bata pa siya, palagi siyang pinagagalitan ng kanyang ama, dahil napapagkamalan siyang tamad mag-aral, pero ang totoo, nahihirapan din siyang magbasa at sumulat, pero nang lumaon natuto rin siya dahil sa kanyang pagsisikap. Nang hapong iyon, naglaro ang mga bata sa labas. Gumawa si Ishan ng laro ang bangka na gawa sa kahoy at nilagyan ng rubber band para ito ay tumakbo sa tubig.
Namangha ang lahat maging si Ram, dinala ni Ram ang bangka sa kanila at i-display. Kinausap ni Ram ang principal tungkol sa sitwasyon ni Ishan, nagpaalam si Ram na tuturuan niya si Ishan araw-araw pagkatapos ng klase, pumayag naman ang principal para sa ikakabuti ni Ishan. Agad na sinimulan ni Ram ang pagtuturo kay Ishan, gumamit ng mga bagay si Ram para madaling matandaan ni Ishan ang mga letra na hindi niya kabisado. Araw-araw dahan-dahan niyang tinuturuan sa pagbabasa at pagsusulat si Ishan. Para kay Ram, hindi mahirap turuan si Ishan dahil porsigido din itong matuto. Hanggang unti-unti nang nakikita ni Ram na may pagbabago na kay Ishan. Isang araw, naglagay si Ram ng poster sa bulletin board para sa gaganaping painting contest ng eskwelahan. Napadaan sa eskwelahan si Nan Kishore, kinausap niya si Ram, sinabi ni Nan Kishore na nag-research din sila tungkol sa sakit ni Ishan at ibig nitong ipaalam na hindi siya pabayang ama dahil mahal niya si Ishan. Pero sinabi ni Ram na ang tunay na pagmamahal ng isang ama sa anak ay yung may matatakbuhang ama ang anak mo kapag kailangan niya ng tulong, may magsasabi sa kanya na huwag siyang mag-alalang magkamali, dahil nandito naman ang isang ama na magsasabi sa iyo ng tama. Dahil napahiya si Nan Kishore, nagpaalam na ito kay Ram, nakita niya si Ishan na nagbabasa ng poster sa bulletin board, nagulat si Nan Kishore dahil marunong nang magbasa ang kanyang anak. Hindi niya ito magawang lapitan, nahihiya siya sa kanyang anak, sa kabila ng pagpapakita ni Ishan ng paglalambing sa kanya, dahil sa kanya lamang naniniwala si Ishan at umaasang makakakuha ng kalinga at unawa, bagkus iniwan pa niya ang kanyang anak sa isang lugar na mag-isa lamang ito. Umiiyak na umalis na lamang si Nan Kishore. Sumapit ang araw ng painting contest, maagang nag-ayos sa sarili si Ishan para pumunta sa pagdadausan ng contest. Sa venue, lahat ng estudyante at mga guro ay pumunta at sumali. Nang magsimula na, lahat ay ibinuhos ang kanilang galing at talento para mapaganda nila ang kanilang gawa. Naroon din si Ishan na ginamit niya ang bigay na watercolor ng kanyang kuya Johan. Naging abala rin si Ram sa paggawa ng kanyang painting. Nang matapos ang oras, humanga si Ram sa nagawang painting ni Ishan, kung saan inilarawan niya ang kanyang lugar na pinupuntahan kapag siya ay nasa kalungkutan at nag-iisa. Namangha naman si Ishan sa ginawang painting ni Ram dahil mukha niya ang ipininta ni Ram. Ibinalita ng school principal na ang first at second painting winner ay magiging cover ng bagong edisyon ng yearbook ng eskwelahan. Masayang ibinalita ng principal na ang second winner ay ang kanilang magiging permanenteng art teacher ng eskwelahan. Walang iba kundi si Ram. Sinabi ng principal na ang first winner na tumalo kay Ram ay isa lamang na estudyanteng 9 years old. Tumigil ang lahat sa paghinga, naghihintay kung sino ang tinutukoy ng principal. Ang first winner ay si Ishan, nagulat at naghiyawan ang lahat, hindi man sila makapaniwala. Subalit natutuwa sila at humanga dahil tinalo ni Ishan ang lahat ng estudyante na naroon. Matapos tanggapin ni Ishan ang kanyang award, yumakap ito kay Ram, umiiyak na nagpasalamat dahil yun ang unang pagkakataong nakarinig si Ishan ng mga palakpakan para sa kanya. Sa tulong ni Ram, muli niyang may pagpapatuloy ang kanyang mga pangarap. At sa pagtatapos ng semester, sinundo na ng mga magulang ang kanilang mga anak sa boarding school. Nagulat ang mag-asawa dahil masayang ibinalita ng principal ang kahangahangang talento ni Ishan at naging proud ang buong eskwelahan para sa katulad ni Ishan. Nang kunin ni Nan Kishore at Maya ang report card ni Ishan sa kanyang mga guro, sinabi ng mga guro na kahit sila humanga sa malaking pagbabago ni Ishan, bukod sa isa itong magaling na artist, matataas ang nakuhang grades ni Ishan sa lahat ng subjects, lalo na sa English at math subjects. Sa labas, nakita ng mag-asawa na masiglang naglalaro si Ishan, muli nilang nasilayan ang mga ngiti sa mukha ni Ishan, labis ang pasasalamat nila kay Ram, umiiyak na yumakap si Nan Kishore kay Ram dahil sa malaking nagawa nito sa buhay ng kanilang anak. Para kay Ram, marami na siyang nagawang painting, subalit ang pinakamaituturing niyang obra maestra ay ang painting niya kay Ishan, dahil hindi lang niya naipinta ang mukha nito, kundi nabigyan pa niya ng kulay ang buhay ni Ishan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Isang malaking tulong sa amin ang inyong pag-like at pag-subscribe sa aming channel. Salamat po sa inyong suporta.